piso ang itataas sa sahod ng mga minimum wage earners sa NCR o National Capital Region. Sa susunod na taon naman, may dagdag na 15 piso sa kanilang Cost of Living Allowance o COLA. Suma total, aabot na sa 466 pesos ang minimum wage sa NCR. Pero sa datos ng isang labor group, hindi pa rin daw ito sapat para sa pangangailangan ng isang pamilyang may 5 miyembro. May report si Ruth Cabal. Asahan na raw ng mga minimum wage earners sa Metro Manila ang aumento sa kanilang sahod. Maliban sa 10 pisong dagdag sa sahod kada araw na ipapatupad na sa mga susunod na araw, magkakaroon din ng 15 pisong dagdag sa COLA o Cost of Living Allowance na epektibo naman sa susunod na taon. Dahil dyan, aakyat sa 466 pesos kada araw ang minimum wage ng isang manggagawa sa National Capital Region. Pagmamalaki ni DOLE Secretary Rosalinda Baldos, tumaas ng 2.1% ang take-home pay ng mga manggagawa kada buwan. Ito rin daw ang unang beses na unanimous ang desisyon ng Regional Tripartite Wage and Productivity Board ng NCR na magpatupad ng aumento sa sahod. Basically, ang unang objective if there is lost purchasing power ng peso based sa last wage increase, tinitingnan ka agad yun. Pero sa datos ng Partido ng Manggagawa, lumalabas na ang halagang yan wala pa sa kalahati ng 1,000 pisong kitang kailangan ng isang pamilyang may 5 miyembro. Ang Employers Confederation of the Philippines o ECOP hindi tumutol sa wage hike. Ayon kay ECOP President Ed Lacson, tama lang daw ang inaprobahang dagdag ng wage board. Pero hiling nila sa pamahalaan, huwag naman daw sanang isabatas ang taunang aumento sa sahod. Magkakahalo naman ang naging reaksyon sa wage hike sa Metro Manila. Okay lang kasi kailangan natin yun eh. Kasi kailangan pang-araw kasi namimili din tayo ng mga ulam. Wala na bang ibang tataas kundi... Kasi lahat na ng presyo tumaas, pati ba naman pamasahe tataas pa rin. Maganda yan kung nationwide. Ruth Cabal, GMA News.